Oh. Okay, there you go. Halos lahat nandito na. Okay, so now everyone, pa-thumbs up or heart reaction again kung loud or clear na naririnig ang boses ni trainer. Ayun. Okay, for those na ngayon lang nakapasok, hello po, I am trainer Norlene. I will be your trainer for this week. At dito nga po, for those na hindi ko po natawag, again, please proceed po sa ating chat box and doon po natin ipakilala yung mga sarili po natin ha. So reminding again, yung mga microphones po natin, paki-mute po muna yung mga yan. Okay, so again, let me remind you again na sabi po sa inyo during your seminar po na 2 weeks po yung virtual training po natin, 2 hours per training session and your attendance is regularly checked. So for our day 1 po, ang ating attendance po is your full name with your location. Okay, full name, location. Ngayon din namin po, by your day 2, by starting tomorrow until sa day 5 natin, link po yung isisend ko sa inyo for our attendance. Okay? Sasend ko po yon, i-fill out nyo lang mga information na needed para ma-record natin agad your attendance. But for now, for your day 1, kasi accounting po namin ang mag-check ng attendance ninyo, proceed sa ating chat box and your full name with your location. Now, aside from that, may training materials po tayo. Like all lessons, topics discussed during the training are in your handbook or the training materials, ebooks. So trainer, saan po namin mahahanap tong ebooks nito? Okay, saan po ba namin mahahanap tong ebooks nito? So, sa emails po ninyo. If you remember, di ba may sinend po sa inyo ang clairvoyance na email na andyan po yung sa link po ng ating Skype class, which is this one. Kaya naka-join kayo. Now, how about the training materials? Wala kasing naka-attach. Yan po, link din kasi yan. Para ma-access nyo po yan, you have to click this link. I-click nyo po yan para ma-access nyo po yung mga training materials po na sinend po sa inyo ng Clairvoyance. Now, dito kasi, ito yung training materials na andyan pa lang. For 1 week, for first week nyo pa lang yan ha. First week, wala pa po dyan yung second week. So yung sa link po din na yan, first week lang yan. Yung sa Skype class, first week lang yan. Yung training materials, first week lang yan. Now, yung second week training materials and second week Skype link class, by Sunday po ulit yan maisasend after po ng ating virtual assistant training first week. So by Sunday ulit yan isasend para i-finalize ulit yung name ng students na magtutuloy sa second week naman by Saturday. Tapos by Sunday, yun na po ulit ang send natin ng link for our second week class and your training materials. Again ha, yung training materials nyo po, andyan lang po sa ating email. Ayun. At of course, dito nga po, let me again remind you about the topics na mapag-uusapan nyo dito sa ating training. So as for your week 1, your week 1, okay, wait lang. So for those po na nagkamali po, mali po yung link na napasukan or mali yung link na na-send po sa kanila. Ayan, eto po. Like kung, ay wait lang, trainer, parang tapos ko na to. Tapos ko na to last week. Bakit nasa first week na naman po ako? Let's do this. For those po na for second week dapat pero napunta ulit dito sa first week, let us po na mag-proceed sa email po. Then, please mag-reply back po kayo, mag-message po kayo doon na mali po yung link na na-send po sa inyo. Okay? Mali po yung link na na-send sa inyo para yung link po for second week ang maibigay po sa inyo. Okay? So again, for those na nagkamali na mali po yung na-sendan po sa kanila na link, again, pag second week dapat tayo pero bigla tayong nandito sa first week, make sure po na mag-email po tayo sa ating naman pong mga mag-email po tayo sa email ng Clairvoyance and para maano din po natin.
Okay? Ayun. Okay, so now, nandito din namin po again. Everyone, uulitin ko nga po, 4 hour. Okay, for our first week, magfo-focus po tayo sa introduction to freelancing. Ano ba yung mga different jobs or services that we can offer as a virtual assistants or as is freelancers. Plus, of course, we will talk about the three in-demand jobs. Ano yung mga trabaho na ginagawa ng mga to? Ano yung mga skills na hinahanap sa trabahong to? As for your week 2, focusing naman yan sa process of application. Yes, second week yun na po mapag-uusapan how to create impressive resume, cover letter, and portfolio. And of course, dito nga din po, papag-uusapan din the commonly asked interview questions. So, hindi lang yan. Plus, may interview tips pa po yan. At dyan din po magkakaroon ng mock interview, practice interview. Yes, so parang nasa actual interview kayo para nung mga napag-usapan ninyo po ng mga commonly asked interview questions, let us apply yung mga like na paano natin sasagutin itong mga questions po na to. Kasi yung commonly asked interview questions na yan, may guide po sa inyo yung trainer ninyo dyan, trainers ninyo dyan, and after that, of course, pag-uusapan nyo, tips, the guide, how to properly answer those questions, then you're going to apply. Kasi magkakaroon kayo ng practice or mock interview. And of course, by your second week na din po, sa last day po ng inyong second week, mapag-uusapan those platforms, links, or mga companies kung saan tayo pwedeng makakuha ng mga clients or jobs natin as a virtual assistants. Plus, andyan din yung Google Workspace. Now, if you're asking about the certificate, yung certificate po, pag-uusapan nyo din po yan sa last day of your second week training. Okay, so yes, after po ng 2 weeks na training, di ba may isa kayong certificate na matatanggap. At yan naman po, mas i-discuss sa inyo yan ng trainers or trainer po ninyo by your second week din naman. Okay, there you go. So since napag-usapan na po natin dito nga the first week and second week, proceed tayo sa first week po natin. So ito yung magiging roadmap po natin. So sa first week po natin, we'll be going to I'll talk about the freelancing, like freelancer versus employee. Ano yung difference? And then of course, the benefits of freelancing. Wherein andito yung iba na like ito yung common din na benefits na gusto talaga natin. And the services freelancers provide. Ano po yung mga services na pwede nating i-provide? At of course, what day 2 natin, what is virtual assistant? Who are those common clients and their working cultures? Pero syempre tayo alam nating mag-adjust. Paano natin sila approach? Paano tayo makipag-usap sa kanila? And of course, day 3, day 4, and day 5, yan naman po iisa-isahin natin na pag-usapan those 3 in-demand jobs. Like ano ba yung mga tasks na ginagawa nila, ano ba yung mga skills na hinahanap sa tatlong trabahong ito. Ganon din naman po yun. Okay? And again, that's it for our lessons for our day 1 and week 1, and I can see there marami na po ang nakapag-type ng kanilang introduction dito din naman po sa ating chat box. Okay, there you go. So now, let me see the others. Tapos na din na mag-type. Okay. So now I can see here, wait, naputol yung sa sinend niya. Okay. So, Kalinog, and medyo naputol yung pangalan niya. And, ayun. We also have here, si Novia, si Andrea, si Ingrid, si Jolovia, si Anna Joy, si Johnson, si Layden, si Cariz, si Micah or Mika, Lynette, Liza, Virginia, Jeanette, Catherine, Mary Jane, Alisa Jane, Trisha, Christopher, Carla, Bert, Kathleya, Farida, Marie, Raymond, Maritas,
Gina, Jodea, Camilla, Sherilyn, Therese, John, Romnick, Vincent, William, J. Rick, Linda, Nico, Giselle, Christopher or Toffer, Monica, Liu Lian, uh-huh. Glyza, and Jess. Jess, okay, we'll call you Jess. Christine and Jennifer. Ayun, there you go. So, now, eto ha. Of course, you have to also na makilala yung mga classmates ninyo or co-trainees ninyo. So, if you have your time naman, you can go back din naman sa mga na introduction nila. Malay nyo, yung mga kasama nyo din pala dito, ina iba, ayan, ay, kapitbahay, si kapitbahay ko to. Ay, kakilala ko to. Ay, si friend ko pala to. Ayan, 'di ba? Malay nyo, magkikita-kita tayo dito. Okay, so again everyone, nice to meet you all and welcome po dito sa ating naman pong week 1, day 1. So ngayon, let us po na simulan po ito. So while the others are typing, eto. So freelancing. Now, I know some of you may mga ideas na din kayo sa freelancing since during your seminar din po, like naipahapyaw naman ang virtual assistant, but itong freelancing naman po na ito yung tawag natin sa job. Ito yung tawag natin sa job. Okay. Now, andyan din naman yung tinatawag natin na mga freelancers. Okay, so let us start everyone. So now, dito din naman again, ulitin ko, freelancing is the job and freelancer is the person. So now a freelancer is an independent labor who earns wages on per job or per task basis, typically for short-term work. Yes, so hindi po yan long-term work since a freelancer ka, ang service lang naman yung kukunin nila from you. Like once na natapos mo yung trabaho mo na yon, nabayaran ka na ng kliyente mo, then done. But as a freelancer or as a virtual assistant, kasi ang freelancing, ang virtual assistant, under ng freelancing. So let's say, yes, like kakailanganin lang yung service mo like for days, for weeks, for months, ganon. Now, dito din naman, kahit na short term lang po yan, if nagustuhan po ng kliyente yung trabaho mo, like quality yung service na in-offer mo, yan din naman is ikaw pa rin yung i-contact niya. Let's say, kasi na-experience niya na kaya mo. So, iko-contact ka niya ulit once na kailanganin niya ulit ng isang virtual assistant. Or since ikaw nga po na-experience niya, ire-recommend ka niya sa mga kakilala niya na naghahanap ng mga freelancers or mga virtual assistants. Recommendable ka kasi na-experience niya, okay, so naghahanap yung friend ko or naghahanap yung kakilala ko ng freelancer virtual assistant, i-recommend kita. Diba, at least natapos yung trabaho mo doon, wala ka ng job sa kliyente na yan, recommend ka, tapos pag nagustuhan ka din ng mga kakilala niya, kukunin ka. 'Di ba? So, mas maganda yung mas maraming nakakakilala din sa'yo. Okay, ayan. So, yes, kahit na short-term work yan, they can recommend you. And of course, benefits of freelancing include the freedom to work from home or from a non-traditional workspace. So, it doesn't mean kasi na work from home sa bahay lang. We're in, yes, we can like work from home yung tawag natin, but eto po, home can be any place you want. As long as malayo ka sa distractions, nagagawa mo yung trabaho mo, focus ka sa trabaho mo, natatapos mo on or before the deadline at quality ang trabaho mo. Okay lang yon. And of course, a flexible work schedule and a better work-life balance, which is, ito yung mga common benefits na gusto natin na ma-experience as mga freelancers. Now, everyone, let us talk about the difference of pagiging freelancer at pagiging isang employee. So first, full-time benefits. Like employees enjoy benefits such as health insurance, retirement plans, paid sick days, and paid vacation time. So, employee mo na. So, now, as tayo din naman dito, marami sa atin dito mga empleyado din. Diba? Like yung mga government benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, diba half tayo with our employer or half tayo sa company.
So, hindi lahat sa atin. So, may kahati tayo doon. Now, lalo na kapag regular ka, di ba, andyan yung sa sick leave. Pag may sakit ka, nag-sick leave, nag-file ka ng sick leave, in-approve, kahit na may sakit ka na nagpapahinga, bayad. Or like paid vacation time. Sa wakas, in-approve ang vacation leave. Ngayon, dito din naman habang nagbabakasyon ka with your family or like nagbakasyon ka lang siguro you want to rest, paid pa rin po yan. Okay? As an employee. While freelancers must fend or provide for themselves on all counts. So, lahat aasahan mo sa sarili mo. Like if ever, for example, na nag-full-time ka na freelancer and you want to continue yung paghulog-hulog mo sa government benefits, of course, wala ka ng kahati yon. Buong-buo na ikaw na yung maghuhulog nun. At of course, dito po, pag may sakit ka, syempre, hindi mo magagawa yung trabaho mo, hindi mo matatapos, wala kang maisasabihin sa kliyente mo, wala din siyang ibibigay sa'yo. Kasi, di ba, trabaho muna bago sahod. Kumbaga ganon. At kapag nakabakasyon ka naman, ito din naman yung sa medyo okay din. Like kahit na sabihin natin siguro I want to have a vacation time, nagbakasyon ka with your fam, dala mo pa rin yung laptop mo, tas yung pinagstayan ninyo doon is like maganda yung internet connection, nakikonnect ka. Siguro inisip mo, sige, gawin ko muna yung kaya kong gawin na trabaho dito. Like, while waiting for our next activities, while waiting for lunch, waiting for dinner, para pagbalik ko, hindi tambak yung trabaho ko. You can do that din naman. So, full-time benefits. Aside from that, flexibility versus security. Like freelancers have flexible work schedule, which indeed can be liberating. Like flexible. So you can start sa oras na gusto mong magsimula, you can end sa oras na gusto mong mag-end. Let's say kung sinabi ng kliyente mo na like 6 hours in a day ka, so like flexible. So dapat makumpleto mo yung 6 hours in a week. So let's say tatlong oras sa umaga, 3 oras sa gabi, or 3 oras sa hapon, 3 oras sa gabi. So, ganun din naman po yun. Okay? So, now flexible. So, you can start kung kailan mo gusto magsimula, you can end sa oras na gusto mong mag-end, basta makumpleto mo yung oras na pinag-usapan nyo ng kliyente mo. On the other hand, employees follow company working hours in exchange of financial security. Yes, you follow the fixed schedule. Like, di ba, normally, andyan yung sa 9 to 6, 8 to 5, 7 to 4, 10 to 7 na shift. Diba? Kung ang sinabi sa'yo 10 a.m. to 7 p.m. ang shift mo, you have to follow that. Dapat yun yung ifa-follow mo. And then, of course, na dito din naman po is secured ka naman. Now, sige, i-relate po natin dito sa per project pay versus paycheck. So like as a freelancer, you bill as you earn or you are remunerated as the projects are completed. Kagaya nga ng sabi ko kanina, trabaho muna or output muna, project muna before sahod. Parang empleyado din, 'di ba? Like, 'di ba, syempre, like kunyari ang cut-off ninyo is ang cut-off is uh 1 to 15 and 16 to 30 or 31. Tapos ang sahuran ninyo 10 to 25. Kumbaga gano'n, 'di ba? Like tatapusin mo muna yung trabaho mo like 1 to 15 tapos siguro ang sahuran ninyo 20 or 25. 'Di ba? So kailangan mo munang tapusin 'yon before mo makuha yung sahod mo. So same lang din naman dito na kung saan dito din naman you have to finish first. So, kailangan mong matapos muna lahat. Like yung pinagawa niya sa'yo, submit mo muna sa kanya, kumpletuhin mo muna, then saka ka babayaran ng kliyente. Now, as for, yes, flexible yung work schedule mo, pero mababayaran ka lang kapag tapos na yung trabaho mo. So, now, eto din po, like sa mga empleyado, yes, fixed yung schedule nila, fixed hours, but secured sila financially. Diba? So, kahit sabihin natin, o sige, may pinagawa sa'yo si boss mo. May pinagawa siya sa'yo. Kaso ngayon, araw ng sahuran. 'Di ba? Lahat. Siyempre, kung araw ng sahuran yan, lahat ng empleyado dapat magsasahod.
Now, hindi naman po pwedeng sabihin ni boss mo na, "Ay, hindi mo pa tapos yung pinapagawa ko sa'yo. So, on hold muna yung sahod mo." O, 'di ba? Hindi po pwede yun sa company, 'di ba? So, na dito din naman po is kahit na tapos or hindi yung trabaho na pinapagawa sa'yo ng boss mo as an employee, syempre you have the right na magsahod kasi may sasahurin ka naman. 'Di ba pumasok ka like 1 to 15 o 25 yung sahuran, o dapat may sahod ako. Unless na lang kung wala ka talaga ng 1 to 15 na yun, wala ka talagang sasahurin. Kumbaga ganun din naman po yun. So again, dito din po is again na you have to finish first yung trabaho na pinagawa sa'yo before ka po sahuran. Gano'n po yun din naman. Okay? So, yan din naman po yung sa ating naman pong all about the per project pay versus paycheck. Now, andito din po the loneliness factor. Like freelancing lacks social interaction and bustle of an office job. Now, everyone dito po, like sharing of knowledge tayo, idea sa ating chat box. Now, ano po ba yung ibig sabihin natin sa loneliness factor ng pagiging isang freelancer? Okay, sige sa ating chat box everyone, what do we mean po ba sa pagiging isang I mean sa loneliness factor ng pagiging isang freelancer. Okay, sige go on po sa ating chat box. Mhm. In a 1, 2, and 3. Mhm. Working alone, independent labor, no office ambience, meaning no coworkers. Yes. Working alone with anyone. Working alone without peers, like office setup that you have someone to talk to. Self-employed, working alone, walang office mates, walang team building, walang Christmas party. Okay, now wherein yun yung linolok forward ng iba, 'di ba? You don't have office mates, no other people that you can chit-chat with, working alone. No company events, ayan, kasi nasa bahay ka lang. Sometimes working at home as well can cause boredom and suffocation as you don't have workmates that you can discuss your jobs from time to time. 'Di ba wala kang mapaglabasan ng sama ng loob mo. 'Di ba like kumbaga wala tayong kachikahan, 'di ba? Or hindi natin maranasan yung parang sa office, yung sa Kamaritas talaga, okay. So, now, minsan yung iba gusto nila talagang mapag-isa, 'di ba? Like desisyon nila, susundin nila yon. Na unlike kasi minsan kapag nasa office, like kahit yung very small lang na decision like, "Magfa-file ba ako ng leave or next week na lang?" Mag-file ka na ng leave para ako next week, o 'di ba? Or like, isa-send ko na ba 'to sa email or mamaya na lang? Mamaya na or i-send mo na, 'di ba, gano'n. So, now wherein din naman yung iba naman ayaw nila ng, gano'n para since, lalo na yung introverts, mas gusto nila yung sa hindi na sila ma-stress pa na makipag, socialize pa sa iba, ayun. So, less office stress and toxic management. Mhm, okey. So, yun nga lang kasi yes, yes maganda talaga yung work alone kasi dito like, pinaghirapan mo yan so ikaw yung makikinabang. So, like ikaw yung gagawa yan, mag-isa mo naman so ikaw din yung makikinabang. So, now na dito is like for example sa mga offices minsan, kahit minsan ikaw yung gumawa naman yan, ikaw yung nagtrabaho niyan pero iba yung na-acknowledge.
'Di ba iba yung nabibigyan ng credits. So like, pinaghirapan ko yun, ako yung gumawa, bakit iba yung nagga-grab ng credit? 'Di ba? O at least doon, sarili mo lang yung inaasahan mo, sarili mo lang yung sa katulong mo doon, 'di ba? So kahit na dito din naman wala kang kausap, wala kang, hindi naman sa totally na wala kang kausap, but ayan. Okay, don't you worry ha, sa screenshots ise-send ko naman po yan. So, now hindi naman sa totally na wala kang kausap, may kausap ka. Okay, may kausap ka pero virtually, online. Wherein mga kliyente mo or mga co-VAs mo siguro nakasama sa project. So dito yes, wala ka nga lang physical interaction doon sa work from home kasi you're going to isolate yung sa sarili mo para 'di ba, i-separate mo or ilayo mo yung sarili mo or workstation mo sa distractions para makapag-focus ka din sa trabaho. 'Di ba? Ayun. Or like hindi mo talaga mararamdaman yung sa busy atmosphere sa office, nasa workstation ka, tapos may mga nag-uusap sa left, right, harap, likod, naglalakad-lakad, mga papel na nagsikalat, ayun, 'di ba? Hindi mo 'yan mararamdaman. Now, dito nga lang kasi kapag medyo tumagal-tagal ka na like nagwo-work from home, medyo sometimes nami-miss mo yung atmosphere ng office. Gano'n 'yun. So, kasi mag-isa mo lang. Like siguro dito may kausap ka nga pero online or virtually. So, sometimes eto lang din na kapag matagal-tagal ka na nagwo-work from home, let's say 1 year, 2 years, or 3 years, medyo may mararamdaman ka na yung nalulungkot ka. 'Di ba? Kasi minsan kapag nasa office, minsan trabaho ta's mamaya may maririnig kang nagtatawanan diyan, nag-uusap diyaan. Like dun yung way nila to relieve stress, to vent out, gano'n. Kaso, as a freelancer na work from home, you work alone, you rely on yourself, wala kang aasahan na iba kundi yung sarili mo. Ganun naman yan. Okay? By the way, again, thank you so much for sharing and fantastic job. Ayun. So now, aside from that, dito tayo. Yes, may mga disadvantages din ang pagiging isang freelancer. So if you're sure talaga na nakita niyo sa sarili niyo na gusto ko 'to, then dapat prepared kayo sa mga puwedeng mga challenges or mga difficulties na ma-encounter niyo as a freelancer in the near future. 'Yan. But of course, kung may mga disadvantages or mga difficulties, challenges, andiyan din naman the benefits. So yun naman yung pag-uusapan po natin. So first of all, ito yung gusto ng lahat, being the boss of you. Like you are free to choose the kind of clients and people you want to work with. You have the authority to choose not to work with aggressively difficult clients. So you have the freedom to choose kung sino yung maging gusto mong makatrabaho. Okay? So let's say for example, nag-a-apply ka. Now, na-observe mo itong kliyente na ina-applyan mo, parang nag-a-apply ka pa lang, parang ang dami niyang demand. Like, na parang nag-a-apply pa lang ako, na-stress na ako sa kliyente na 'to. So, siguro hindi ko na itutuloy yung application ko sa kanya. Kasi kapag nakuha ko siya na client, yes, may client ako, pero baka mas lalo akong ma-stress, mas lalo akong mahirapan. Puwede mong iwasan yun. Next target, look for another client. 'Di ba? So, unlike 'pag sa office kunyari, na-stress ka na sa boss mo, dami niyang pinapagawa, hindi mo naman puwedeng sabihin na, "Puwede bang magpalit ng boss?" Well, puwede kang magpalit ng boss. 'Pag nag-resign ka, nag-apply ka sa panibagong company, panibagong boss na naman 'yun, 'di ba? So, what if gusto mo sa company kaso nga lang si boss mo medyo maraming pinapagawa, so gusto mo siyang palitan. 'Di mo puwedeng gawin 'yun sa management na mag-request ka na, "Can I request for a new boss?" Hindi po puwedeng gano'n, 'di ba? Ayan. Now, aside from that, break the monotony. Not only have the flexibility to choose the kind of work you do, but also control the work hours. Eto po, lalo na po sa mga medyo matatagal na nag-work sa mga industries, companies, like andyan yung 10 years, like 15 years, 20 years, 30 years, ayun. 'Di ba minsan 'di ba minsan na like for example, matagal ka na sa work na yun. Ngayon yung task, yung trabaho na ginagawa mo like paulit-ulit, like every day, every week, every month, every year. Yun yung paulit-ulit na ginagawa na
Minsan kapag walang challenges, walang changes, minsan nakakasawa din. Yes or no sa chat box. 'Di ba, like yan nga yung trabaho mo, like ang tagal mo na diyan, 5 years, 10 years, 15 years and more, na minsan yung paulit-ulit mo na ginagawa tapos wala pang, ka-challenge-challenge, walang changes, minsan mafi-feel mo na, "Wait lang, parang nagsasawa na ako sa ginagawa ko, parang nagsasawa na ako sa trabaho ko." 'Di ba? So yes, like andun yung mararamdaman natin na nagsasawa na ako. Gano'n. Yes, 'di ba? So, na 'yan din minsan is yung sa mga other reasons ng mga empleyado like nabu-burned out sila, nagre-resign sila, gano'n. And they want to look for another job to challenge themselves. Kasi nga 'di ba, like nung na-bored na sila, paulit-ulit nagsawa na sila. But here, as a freelancer, you can break that monotony. 'Di ba? You can break that monotony kasi dito you have the freedom yung sa service na puwede mong i-offer sa kliyente mo. Plus iba't ibang oras po 'yaan. Okay, so thank you for your answers. Now, dito kasi let's say meron kang tatlong client. Meron kang tatlong client. So, siyempre sa tatlong kliyente na 'yan, iba't iba naman yung mga services na kinakailangan nila, 'di ba? And of course, magkakaiba sila ng oras. Now, matcha-challenge ka. Since tatlong kliyente 'yan, iba't ibang oras man po 'yan, pero iba't ibang mga services, iba't ibang mga trabaho yung ginagawa mo, of course, nacha-challenge ka. Kasi magkakaiba. Like dito, iba yung skill na kailangan ko, iba yung gagawin ko. Dito, ibang skill yung kailangan ko, iba yung gagawin ko. Dito naman, iba ulit na skill, iba na naman yung gagawin ko. So, hindi ka magsasawa kasi iba-iba yung ginagawa mo. Nacha-challenge ka talaga doon. Okay? Now, dito din naman po, ayan. Lalo na yung mga ano, may mga quota, kumbaga gano'n, may mga target na figures. And dapat sa araw na 'to, dapat sa isang week na 'to, ganito yung quota ninyo, kumbaga gano'n. Okay, so now we can break that monotony here. At of course, siyempre 'di ba, na-expose ka sa different kinds of jobs, different kinds of services. Now, another opportunity for you to broaden your skill set. Kasi siyempre iba't iba yung mga ginagamit mo dito. So again, every new project you get, an opportunity to learn something new. So kagaya nga ng sabi ko kanina, not only na nandito tayo to maximize our skills or knowledge, but of course another po is like to help us develop more skills, improve more of our knowledge din naman. So ganun po, hindi lang po na like yung sa income nga kasi nga hindi mo lang ma-maximize but of course na makakatulong pa po 'to sa inyo to push like develop more skills or to, uh, get more knowledge. Gano'n din naman po 'yan. And of course, hindi lang 'yan kasi eto pa po, multiple sources of income, 'di ba? Ayun. So, na freelancers are chock of many, if not all trades, they can take up multiple projects which require different skills and work on them simultaneously. So, dito ha, hindi porket sinabi natin na more services, more clients, more income. Tapos ang ginawa niyo, sige maghanap ako ng 10 kliyente. O 'pag nakakuha ka ba ng 10 kliyente, kaya mo ba 'yon? Kaya ba ng oras mo 'yon? O may oras ka pa ba sa sarili mo? May oras ka pa ba sa, family mo? 'Di ba? So, 'wag po nating anuhin, biglayin yung mga sarili natin. So, dahan-dahan lang, hina-hinay lang. Siguro umpisahan mo muna sa isa. Kapag nakaya mo na yung isa, like na yung comfortable ka na, yung feel mo na hindi ka nahirap na mag-adjust sa oras, na kaya mo na. And then tsaka mo ulit dagdagan ng isa pa. Magdagdag ka pa ng isa pa. Okay, dahil kung na-feel mo ulit na kaya mo na, parang kaya pa ng oras mo na may oras ka pa naman sa family mo, sa sarili mo, o then dagdagan mo pa ng isa. Siguro dun muna sa 3. Dun muna sa 3, okey? So, kasi siyempre iba't ibang oras din yung kailangan nila, 'di ba? O let's say yung isa siguro kukunin niya yung 4 hours mo in a day or yung isa 6 hours in a day or kung mag-o-offer ka ng service mo sa gabi, 'di ba? So, let's say like 6 hours, gano'n. So, siyempre yun din naman enough na yun, 'di ba? Para hindi mo naman like wala ka na ding oras para sa sarili mo, 'di ba?
wala ka nating oras sa family mo. So, hinay-hinay lang po tayo. Isa-isa lang, ganon. Okay? Ayan. And of course, dito din, since multiple sources of income, hindi ka talaga mawawalan. And speaking of hindi ka mawawalan, andyan din yung financial cushioning. Like with freelancing, you are never at the complete mercy of your employer. When you have multiple projects, even if one falls through, you have the other to rely on. So let's say example po natin sa isang company wherein common nangyayari to, cost cutting. 'Di ba? Ano pag ginagawa pag cost cutting? Binabawasan yung gastusin sa company. So, kasama na din dyan yung sa pag-lay off, 'di ba? Like, minsan kakausapin na forced leave. Mag-leave ka muna for weeks or like for days. Then, after na maging stable yung sa or financially stable yung company, papababalikin ka sa company. Or let's say, forced resign. First resign kasi hindi na talaga kayang bayaran ng company. So, dito natin ina-apply yung first in, first out or last in, first out. Diba? So, now we're in doon, like yung mga employees na forced leave, syempre, mag-aantay sila. Pero walang kasiguraduhan kung kailan ulit sila makakabalik sa company. So, syempre, ubusan ng savings yan. Paubos ng paubos yung sa savings. Or let's say nag-resign, na forced resign. Siyempre, no choice, so they will look for another job. At dito, here in the Philippines, ang paghahanap po ng trabaho, 'di ba? Like ang gastos. Ang gastos ng paghahanap ng trabaho. Like yung pamasahe mo, yung pangkain mo, or yung mga requirements na hinahanap. Tapos minsan na yung sa ibang mga companies, hindi lang hindi one day process yung application, 'di ba? Like ubos ang pera. 'Di ba? So, na bago ka makakuha ng talaga na trabaho. So minsan ganun here in the Philippines, magastos. Naghahanap ka nga ng trabaho para sana may sahod ka pang gastos, pero maggagastos ka muna. 'Di ba? Ayun. So, na kung saan dito din naman po, of course, dito po, sinasabi nga natin, we can have 3 clients as a freelancer. So, what if may dalawa kang client? Ngayon, gusto mo siyang dagdagan pa ng isa. Na may in-applyan ka, nakita mo naman na kaya mo, pero nung nakita mo yung oras, parang masasagasahan yung dalawa kong kliyente. Sige, pass muna. Sige, hindi ko muna tatanggapin. 'Di ba? Like, give up mo muna yung isa para sa dalawa. Kasi sayang din yon. Tapos, siguro paanuhin mo lang yung sarili mo na balikan ko na lang if ever na nandyan pa para sa akin. Pag hindi, hindi talaga para sa akin, di ba? Parang gano'n. Okay, so aside from that, permanent work from home. So like even when the offices reopen, you can still work from whenever or wherever you prefer. Not only do you cut on the commute, but home can be any place you want. So noon kasi 'di ba, like existing naman talaga 'tong trabahong 'to, freelancing. Mapa-online man po 'yan, mapa door to door, mapa face to face. Mix po 'tong freelancing job na 'yan. Na kung saan yung iba 'di ba, during yung pandemic kasi mas dun nag-boom. Why? Because tayo, since pandemic nga, yung mga companies na iba nagsara at na-force na hindi mag-work yung iba. So yun nga yung sa na-force leave muna because hindi pwedeng mag-operate yung business, hindi sila pwedeng lumabas-labas because of the virus. Kasi contagious yung virus. So yung lahat, yung karamihan sa atin, nag-stay at home. Yung iba pinayagan silang mag-work from home. Ngayon, syempre yung mga nag-stay at home parang walang kasiguraduhan kung kailan matatapos itong pandemic na 'to. Since nasa bahay, andun naman may internet connection naman, na may equipment naman kaysa yung sa magbabad na lang sa online, why not na gamitin ito as an opportunity to like work from home na lang. 'Di ba? Kaya yung iba, kahit na bumalik na tayo sa normal, nagwo-work from home pa rin sila online jobs. 'Di ba? So eto din kasi very helpful sa atin, like we can save more time. 'Di ba? Like yung iba kasi sa atin, yung traveling time nila papunta like from bahay to office or workplace. Abutin na lang isang oras or like 3 oras. Pagpunta mo pa lang yun sa work mo.
Tapos pag-uuwi ka, gano'n na naman yung oras. 'Di ba parang, sayang ng oras na yung oras na sana na yun nagpapahinga ka na or like, spending more time with the family pero naubos sa kababiyahe. 'Di ba? So, na maiwasan pa natin yung commute, yung sa sobrang traffic lalo ngayon, sobrang init din. Ngayon ang init-init sa labas. So, why not na stay at home na lang while working, 'di ba? So, sabi ko nga kanina, home can be any place you want, kahit nasan ka man po as long as comfortable ka sa kung saan ka, you can do your job properly, walang distractions, focus ka sa trabaho mo and then you provide quality work, okay lang yan. Okay? Ayan. And of course, dito din po global exposure. So, syempre dito din naman, like hindi as a freelancer kasi, hindi lang naman dito sa Philippines. 'Di ba? Kahit sino dito sa Philippines din naman, marami naman tayong pwedeng maging clients as a freelancer. Now, dito din naman, syempre familiar ka na sa culture ng mga Pinoy. Now, syempre kung expand mo naman like gusto mo din na ah, maging isang freelancer ng mga foreigners, now dito din naman mas ma-expose ka. 'Di ba? Like ito iba't ibang work cultures ng mga different nationalities. So Americans, Australians. Now, yan naman will give you an opportunity to again learn or add knowledge all about their work cultures that you will also get an opportunity to build meaningful work relationships that help you network better and diversify your connections. Mas maganda kasi na maganda din yung sa relationship or yung communication natin or yung connection natin with our clients. Kasi mas maganda yon para mas magawa mo ng maayos yung trabaho mo na if ever na may clarifications ka, may questions ka, concerns ka sa trabaho na pinapagawa niya, like madali na lang nalapitan mo siya to ask some clarifications. 'Di ba? So, hindi yung nagdadalong isip ka na baka magalit siya sa akin, baka mamaya sabihin niya na freelancer ako, tas hindi ko alam gawin to. Ayan. So, mas maganda talaga na makabuo tayo ng strong, good relationship with our clients para madali na lang din sa part niyo. 'Di ba? Kasi as a freelancer, as a client, partner kayo. Partner kayo. So, dapat hindi kayo nagkakaroon ng conflict. Kasi kung nagkaroon kayo ng conflict, wala din, hindi magiging maayos yung trabaho, hindi kayo magkakaintindihan. Ito yung gusto ng kliyente mo, tapos hindi mo nakuha yung gusto niya, iba yung ginawa mo. 'Di ba? So, hindi dapat ganun. Dapat maganda yung relationship nyo sa isa't isa. Okay? And of course, dito nga po, produce brilliant quality of work. Like you have the complete freedom to choose the work that interests you and can be passionate about. So dito kasi, like balikan niyo po. Siguro noon, like ano ba yung mga hobbies ninyo? Yung mga ginagawa niyo po before na hindi niyo po pinursue. Like siguro ipasantabi ko muna 'yan kasi dito muna ako sa career ko na 'to, dito ko muna or dito ako mag-pursue. Sa pagiging accountant ko, sa pagiging call center agent ko, dito muna ako kasi dito ako, kikita. Tapos hindi mo na pinursue yung siguro pagiging photo editor mo or yung pagiging painter mo or yung mga hobbies mo or like yung talent, hidden talent. Kasi lahat tayo may gano'n. So, actually yung mga yun puwede niyo pong pagkakitaan as a freelancer. 'Di ba? So, like, talent mo magaling ka sa guitar, you know from the, basic till to advance. Puwede mong pagkakitaan 'yan. 'Di ba? So, now wherein dito kasi, you can produce brilliant quality of work. Like, 'di ba, hobbies niyo 'yan, hidden talents niyo 'yan, gustong-gusto niyo yung ginagawa niyo. Of course, if you love what you're doing, you can produce brilliant quality of work. Kasi actually ngayon, kahit ano na ngayon puwede pong pagkakitaan, 'di ba? So, eto, let's say, dati 'di ba before, yung sa pagkain, yung pagkain-kain lang diyan, yung sa mga vloggers ngayon, 'di ba? Ito yung sa nagsimula sa Korea, mukbang. Mukbang is two words po yan na kinombine together. Muk is the shortcut word for eat or to eat.
Korean po yan. And then of course, pang, that is a shortcut word din sa Korean na broadcast. Now, since pinagsama mukbang, you're eating while you are broadcasting na habang may mga nanonood sa'yo. 'Di ba na maging ano na yan na marami na din gumagawa. So wherein kumakain ka lang doon ng gusto mong pagkain, nag-e-enjoy kang kumakain, bino-broadcast mo, binivideohan mo yung sarili mo, tapos in-upload mo sa YouTube or sa mga social media platforms. The more viewers, the more subscribers, the more income you will get. 'Di ba like ang ginawa mo lang, kumain ka, video ka ng sarili mo, nag-upload ka, may income ka. 'Di ba? So ganun na po ngayon nowadays. Kahit ano po pwede ng pagkakitaan. So why not balikan niyo po? Like musician ka ba or like more on arts ka ba or ano ba yung mga hobbies mo before na pinasantabi mo hindi mo lang siya pinursu kasi dito ka sa isa nag-pursue. So later on, mamaya ipa-share ko din naman sa inyo yung mga services na pwede pa po nating i-offer as a freelancer. Yan. So aside from that, andyan din po the growth. Like you are not dependent on other people for promotions and salary hikes. You have control over the direction of your career. So dito po is you have the freedom to increase your rate. So unlike po kapag sa office na like para mag-increase yung sahod mo, ang tina-target mo higher positions. So you tend to do everything, magpakitang gilas sa management para makita nila, may potential ito, kaya niya to. 'Di ba? Para ikaw is running for higher position. Tapos kapag na-promote ka na sa higher position, yes, may increase ng sahod, but sometimes hindi ganun kataas. Tapos ngayon, yung sa job responsibility mo, tumaas or bumigat ng bumigat. So, ganun yon. But here po, syempre, ano yung magiging basehan natin sa pag-increase ng rate natin? Every successful na project mo or task mo sa kliyente mo, then increase your rate. Kasi syempre, may experience ka na as a VA, mayroon ka nang na-develop na additional skills, meron ka ng services na kaya pang i-offer. So, every pagkatapos mo ng successful project or task sa isang kliyente, then you have the freedom to increase your rate. Paunti-unti. Yan. And of course, dito nga po, build a better lifestyle. Like with freelancing, you have complete control over your timing, so you can work when the moon comes out, or you can start your day with the sign. So, hindi naman po porket, hindi naman po atong freelancing, sabi ko nga po, online man po yan, virtual man yan, or face-to-face. So, as a freelancer, you can still work in the morning. Lalo na kapag mga kliyente mo, mga Pinoy. Diba? So, yung mga kliyente ninyo, mga pwedeng kapitbahay nyo po yan, mga kakilala nyo, friends. So, ganun po. Like, magpapagawa sila sa'yo ng design. Like, invitation card. Ganon, di ba? Kapag alam nila na kaya mo. At dito din naman, if you want to, like, kapag other countries naman yung gusto mong i-target. Gusto ko kasi, trainer, i-target ko ibang bansa. Ibang bansa. Like, ano ba yung mga bansa na pwede po namin na like malapit sa time zone? Marami naman. So, hindi lang as a freelancer na kunyari ang ita-target mo is other country, hindi puro gabi ang pwede mo maging work hours dyan. You can, pwede din mornings, 'di ba? Kasi andyan yung like Australia, like 2 to 3 hours ahead lang po sila sa time zone natin. Korea, 1 hour ahead. Ganon. So, like, you can still work at a day. Ganon din naman. Okay, yung iba naman mas gusto nila sa night. Marami din naman dyan. Yung iba graveyard, okay din sila doon. So, ibig sabihin dito, pwede kang pumili kung saan mo gusto. Kasi yung iba sa atin, hindi man naman morning person or ayaw nila sa umaga na magtrabaho kasi medyo gusto nila doon muna mag-rest and spend time with the family. Yung iba naman at night, kapag tulog na lahat ng mga kasama nila sa bahay, doon naman siya mag-work, work, work. Ayun. So, again, you can choose, lalo na kapag ibang bansa yung tina-target ninyo, yes, pwede naman po ang night shift, day shift, or graveyard shift. Ayan. And of course, improve your intra-personal skills.
So since your own manager, it makes sense to learn and hone the skills need to manage all the additional tasks as well. Intra, iba to sa inter ha, yung interpersonal skills, yes, skills pa rin natin yun that we connect or that we use those skills to like connect with other people or to communicate with other people or use to connect with other people, I mean. But itong intrapersonal skills, within yourself. Like connection within yourself. 'Di ba? So, like dito na-improve mo pa yung mga skills mo na kinakailangan mo dito sa job like self-discipline, yung sa pagplano, self-confidence, gano'n. Since lahat 'yan lahat 'yan nag-rely ka lang sa sarili mo, 'di ba? So wala kang katulong do'n kundi yung sarili mo lang. Gano'n din naman po 'yon. Okay, so yan po, improve the intrapersonal skills. And everyone, those are the benefits. Yes, kung may mga disadvantages, may mga benefits. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, let me share you naman the services that you can offer as a freelancer. So, unahin po natin dito, freelance writing. So like with millions of blogs and websites publishing new content every day, there is a great demand for content and for quality writers. So dito blog. Iba po yung vlog sa blog ha. So yung blog with the letter B, yun po yung sa text. More on writing po yan. Now, yung sa vlog with the letter V, yun din naman po is more on videos. So magkaiba po yung vlog ha sa vlogs. Okay, so now, dito din naman po everyone is that, lalo na kapag ikaw, may experience ka na before sa pagsusulat ng mga articles, ng mga journals, ng mga speech, ng mga scripts, anything po, you can do this one. You can offer the service as a freelancer, as a writer. So yes, any po yan, article, journal, script, kwento man yan, libro man yan, speech man yan, yes, you can offer this service. And aside from that, content marketing. Like content marketers will usually write the content or outsource the writing and then also provide some additional services to increase exposure for the content. So yes, magfo-focus ka sa exposure for your content. So yung content po na tinutukoy po natin ha, anything that we share on social media. Mapa text, photo man po yan, mapaanong information na like to help the audience. Audience po tambay, yun yung tawag natin sa ano ha, sa social media yung mga tao, yung mga tumatambay tayo, audience. So, na yan po, any information that you share on social media, testimonials, questions, what else? Mga images, photos, infographics, anything. So ngayon dito po, exposure for the content. Ang gagawin mo dito, expose mo yung content, gagawa ka ng content to expose the business of your client or the product or service na ino-offer. You're going to do that to attract customer. To attract, para maging aware po sila sa business na ino-offer nung kliyente mo. Ganun naman yon, content marketing. Now, dito din naman po, aside from that, andyan yung sa copywriting. So itong copywriting, iba po hay sa copyright na inaano natin. Okay. Copywriting typically involves writing advertise or sales copy. You could be creating sales pages for website owners, writing sales copy for emails, writing brochures, and other marketing material. So, na kung saan na dito din po is kung si content marketing for exposure or for attraction, copywriting naman po is for the interest. Interest pushing them to like avail. Like kumbaga dito, any po na mga materials, brochures, flyers, or yung mga sinisend sa mga emails. Like dito kasi, andun lahat ng information ng mga product, the price, or services. Kasi tayo as mga customers, hindi po tayo magkakaroon ng interest or hindi tayo magkakaroon ng interest sa isang service or isang product na hindi natin alam kung para saan ba.
'Di ba? Like saan ba gagamitin, ano bang benefits ng mga 'to, sa ano ba yung mga advantages ng mga 'to. Hindi po tayo mag-a-avail ng isang product or service na hindi natin alam kung para saan at ano ang gamit. 'Di ba? So like for example, sinabi sa'yo, "Eto nagbebenta kami ng sabon, bili ka ba?" So like siyempre hindi mo alam sa anong sabon. Sabong panlaba ba 'yan, sabong, bath soap ba 'yan, sabon ba ng pets 'yan or dishwashing soap ba 'yan, anong klaseng sabon? 'Di ba? So hindi ka magkakaroon ng interest, anong sabon 'yan, 'di ko naman alam 'yan, 'di ba? So tayo as mga tao, customers, kailangan natin na 'di ba minsan kapag bumibili tayo tinitignan, binabasa natin like anong ingredients ng mga 'to, ano yung gamit, like ano yung mga side effects, 'di ba binabasa muna natin like nagiging knowledge na naggaga-gather muna tayo ng mga ideas about this product or service before we purchase. So yun yung gamit ng copywriting. You're going to give those brochures, flyers, marketing materials para ma-inform sila na itong product na 'to, service na 'to ino-offer, eto yung gamit, eto yung mga benefits, eto yung advantages. Kasi kung tayo nagkaroon tayo ng good idea about sa service or product na ino-offer, magkakaroon tayo ng interest at mas mapu-push pa po tayo to avail the product or the service offered. So, ganun yung copywriting. Ang content marketing for attraction, ang copywriting for persuading your customers to buy or to purchase the product or service. Ganun naman po yun. Okay? So now, aside from that, andyan yung blog editing. Like many bloggers, hire editors to make sure that blog posts are up to a certain standard before being published. Kung meron tayong mga bloggers, meron tayong mga blog editors. So, syempre before i-publish yan ng mga writers, yung mga ginawa nila, ipapa-check po muna nila yan. 'Di ba? So, para magiging proofreader ka na din dito kasi you're going to check. Kasi minsan yung iba, hindi po talaga nila nakikita kung anong mali nila. So, they need fresh eyes. I-check yung mali nila, then okay na pag all goods na lahat, then okay na po na mai-publish. Ganon din naman po yun. Okay, so na yan din naman po yung sa ating blog editing din naman. Now, aside from the blog editing, andito din naman po yung sa web design. So, there are millions of small businesses, non-profit organizations that need help with their website design. So, dito po, like, mostly yung mga naghahanap po ng ganito na freelancer, mga ano, small business owners kasi nga siyempre mahal din kasi ang design, web design. So sa kanila, ang gagawin lang naman nila is yung service lang naman, 'di ba? Yung service lang naman ang hahanapin or yung kakailanganin, so doon naman sila magfo-focus. Ganon din naman po 'yun. So, na dito din naman po is again, ikaw as a website designer, you are going to check like i-relate mo kasi yung design na gagawin mo basing on the okay, basing on the like gusto ng kliyente mo at of course sa business niya. Hindi yung sa gagawa ka lang ng design, gagawin mo lang yung gusto mo, tapos hindi naman yan yung gusto ng kliyente. Like, hindi naman pala yan appropriate sa business ng client. Or hindi naman po yan yung sa, like, gusto ng kliyente tapos ang ginawa mo na lang, sige push, yun na lang yung ginawa mo. 'Di ba? So, hindi po dapat gano'n. So, make sure na yan din naman po is yung sa appropriate sa business ng client mo and of course na appropriate sa customers. Like yung sa makukuha yung attention din naman ng customer mo. Gano'n din naman po yun. Okay? So, now, dapat dito din user-friendly din po itong website na yan. Ganon din naman po yun. Okay? So, now, aside from website design, andyan yung web development. Like, well, web designers are responsible for the look and feel of a website. Web developers focus more on coding. So, dito din po, ano po tong coding na to?
Okay? So, for those na mga may background na sa IT or relating po dito, you can share your knowledge dyan sa ating chat box. So, eto din po kasi is it's like programming. I mean, programming talaga siya. So, it's the also the language na ginagamit to like communicate with the computer. Like, ito yung instructions na fina-follow ng computer para mag-respond siya. 'Di ba? So, if you observe yung mga like for example sa companies, 'di ba may mga kanya-kanyang IT ang mga yan, companies. So, if ever na kunyari, wait lang, bakit wala akong internet tapos yung mga kasama ko meron? So, ngayon pupunta sila do'n, IT assist or IT help. Pupunta sila do'n, may ta-type-type lang sila do'n na kung ano-anong mga ano, tapos bigla nilang parang magic, "Ay, may internet na ako." 'Di ba? So, yun yung coding or programming. Like, andiyan yung sa C++, JavaScript, HTML, gano'n po yun. Okay? So, now, yan din naman if ever na ikaw ay sa focus or more ka naman po dito, then you go for it. You can offer this service din naman as a freelancer. Ganun din naman po yun. Okay? So, now, aside from that, okay, so aside from that, dito din naman po is again, okay, wait lang. Okay, there you go. So now, nandito din naman po everyone, andito po yung sa WordPress setup. So WordPress setup, andito din naman po yung sa, yes. Okay, there you go. So thank you so much for sharing ha, yung nasa ano natin, yung mga nag-share po ng kanilang mga ideas or yung mga ano naman po nila dito sa ating chat box. Okay, there you go. So andyan naman po yung sa WordPress setup po natin. So WordPress setup po, yan din naman po everyone via, pwede nyo pong gamitin like um, create a website or like develop website, ganon. So WordPress sarap, ginagamit din po yan ng mga web designers or ng mga web developers. So if you want to explore this one, you can check po ha, WordPress setup, andyan po yung sa website po na yan, you can explore. You can access it for free naman. Okay, so aside from that, andyan yung graphic design. So like if you have some design skills, there are all kinds of different services you could provide as a freelance graphic designer. Pwede po tong sa digital or pwede yung sa hand lang po. So iba't ibang design. You can like design for tarpaulins, design for posters, design for flyers, mga ano pa ba yung mga like invitation cards, ganun, mapa birthday, wedding, binyag, anything else. So, gagamitin mo dito yung sa skill mo as a graphic design. So, marami kang pwedeng i-design po dyan. Or pwede mong gamitin yung skill mo na yan para po sa client din naman po. Okay? So, now, yan din naman po everyone as a graphic designer. So, aside from that, SMM or the social media management. So, as a freelancer, there are several different things you can do to related to social media. Like some freelancers will manage the profiles of their clients to be sure that new content is being shared on regular business. Some will focus on specific social platforms. So mga social media managers, hindi lang po more on business po to ha. Like hindi lang more on business. Pwede ka din po na ma-hire as a social media manager po ng mga mostly kasi na nag-hire ito mga hindi lang mga businesses, celebrities. Celebrities. Like for example, ito, famous celebrity siya. May sarili siyang Facebook page. May sarili siyang Facebook page. Now, nagme-message kayo doon, nagko-comment kayo doon. Now, sa tingin niyo po ba yung nagre-response sa inyo is yung celebrity mismo? Yes or no? Like itong celebrity na to, famous siya, nag-comment kayo sa mga post, nag-message kayo sa kanya. Now, do you think na sila po ba yung nagre-response sa inyo or nagre-reply po sa inyo? Mhm. No. Kasi meron po silang sarili po na mga
social media manager. Ganon. So, like yung mga admins na tinatawag po nila, sila po mga social media manager. Ganon din naman po. Or minsan pati sa Instagram po nila. Lalo na kung marami po silang mga followers, marami po silang ano, may mga ano din sila doon. May mga, hindi lang sila yung sa nag-manage ng kanilang mga social media account, kasi may mga kasama silang mga admins na sabi nga natin or mga social media managers. Ganon din naman po yun. Okay, so there you go. So now thank you for sharing. So dito din naman po everyone, aside from that, don't you worry ha, sa ating naman pong day 4, mas pag-uusapan pa po natin, mas elaborate pa po natin tong social media manager o management, but yun yung example ko. Hindi lang po mga businesses, mga celebrities din po, they can ano din naman po. Okay? Mga businesses and celebrities, ganun. Okay? So, yan naman po everyone yung sa ating naman pong SMM. So, aside from that, andito din po yung sa ad management. So, ano naman po tong ad management? Okay. So, now dito din naman more on the advertisement naman siya. More on the advertisement. So like any advertisement po man yan na mapa sa social media platform man po yan or kahit nasan man pong mga advertisement po yan. Ayan po. Like, ang gagawin mo kasi dito, you are going to oversee plano, budget, and all. Or like, saan ba pwedeng maipost tong advertisement na to? Lahat yon ikaw ay responsible. Responsible ka po lahat doon. Okay? So, now, na dito din naman po is lalo na kapag magaling ka talaga sa advertisement, like, yung magaling ka na makakuha ng atensyon. Like magaling ka din na gumamit ng mga enticing words or ano man po yon na pwedeng gamitin like to get the attention or like para mas ma-promote mo yung business ng client mo din naman. Ganon din naman po yun. Okay? So, focusing sa advertisement po, yan. Now, aside from that, andyan yung consulting or coaching. So again ha, yung sa freelancing services na sinasabi ko sa inyo, can be online, can be virtual, can be, excuse me, can be face-to-face, virtual, or online din naman po yan. Okay, so now, na dito din naman po coaching. So sa coaching din naman po natin, we have here yung sa ating naman pong okay, for a moment. Anything po kung saan yung sa expertise po ninyo. Anything kung saan yung expertise po ninyo. Sa financial men po yan or saan po ba yung expertise po ninyo. Okay, relationships, fitness, or let's say relationships. So any kind of relationships. So siguro dito po is ikaw yung friend na laging linalapitan na if ever na may problem sila, yung mga kaibigan mo sa relationship, sa mapa-jowa man nila, partner man nila, or sa family man po nila, ikaw yung laging linalapitan. So, now dito din naman po is again, tapos yung mga advice mo na binibigay sa kanila, fina-follow nila, effective naman. Like nagiging maayos, effective. Now siguro it's a sign. It's a sign for you na maging isa kang, so parang yung sa love advisor, ganun din naman po yun. Okay? Or like for example, fitness. 'Di ba? Like ikaw yung may experience ka na. Like you can share yung sa experience mo paano ka naging fit. Like ano yung mga diets mo, ano yung exercise na ginawa mo, you can share. At the same time, pwede mo tong pagkakitaan. 'Di ba? So marami din kasing naghahanap ng ganon. Ayun. So now, okay. So dyan naman, J-Rick, mas mapag-uusapan nyo naman po yan by your week 2. Yes, possible po. Basta ito lang ha ang advice ko everyone. Malalaman nyo pong scam yung ina-applyan ninyo kapag siningil kayo. Ikaw na nga yung maggagawa ng trabaho, ikaw pa yung magbabayad.
That is a scam. Marami yan sa Facebook. So yun yung iwasan natin, yun yung sasabihin ko sa inyo. But all the other informations po is sa second week. Don't you worry, may ibibigay po kami sa inyo na platforms or links saan tayo makakakuha ng legit na mga client. But ito ang lagi nyong tatandaan everyone, hindi po pwede kayong hingan ng any amount. May mga rason-rason kasi yung mga yan na send na namin yung payment pero hindi siya nagre-reflect sa account mo, sasabihin nila, ay kailangan mo munang i-activate yung account mo. You have to send this amount. Or ay kailangan mo munang magkaroon ng ganitong ID. So you have to send like amount, that's this. Or like $10, $50, but no. Kapag once na siningil kayo, once na sinabi nila you have to send this kind of amount ng pera, no, scam po yan. Okay? So, yun yung lagi nyo pong tatandaan doon. Okay? Yun yung magiging sign na scam yun. Lalo na kapag kinontak kayo, Telegram or WhatsApp, scam yung mga yan. Okay? Ayun. So, now everyone, aside from that, we also have here virtual assistant. So, ito pong virtual assistant under yan ng freelancing. So, virtual assistant also napakarami pong mga services na i-offer po dito. Later on, mas mapag-uusapan natin. Now, aside from that, andyan yung bookkeeping. If you love or like dealing or working with numbers, lalo na kapag kayo may mga background sa accounting, finance, ganun po, you can be a bookkeeper. And yes, ito din yung isa sa pinakamalawak aside from virtual assistant, andyan din po yung sa tutoring. So, pinakamalawak dyan yung online, yung ESL teaching na hanggang ngayon marami pa rin po ang naghahanap din naman po ng ganyan. Okay? So, na yan din naman po everyone again, Ayan. Yan po yung sa ating naman pong all about the tutoring. So, can be face-to-face. Kahit kapitbahay nyo po, pwede nyo maging kliyente. But syempre, ibibase nyo yan sa expertise ninyo. Anong subject kayo expert? Yung ESL kasi English as a second language. So, yan kasi focusing sa English language. More on na nagiging student dito, mga Asian countries din. From China, from Thailand, from Japan, from Korea. Ganun po yun. Okay? Now, aside from the tutoring, andyan din po ang translation. Ito din. If ikaw, multiple languages yung kaya mo, bilingual ka, or like eto marunong kang magsalita ng language from other countries. Diba na you can use that language to communicate with other people. Hindi po yung, trainer, alam ko pong mag-hi, hello sa language nito. Hindi po dapat basic, but hindi din naman ganun ka-fluent or proficient, but conversational. You can use this language to communicate with other people. Kasi kapag sa communication, bakit pag nag-usap pa kayo hanggang hi, hello lang ba yung pag-uusapan nyo? Diba? Hindi. Ayun. So, again, aside from that, ito, music production. So, as a music producer, ikaw po lahat ang magmamanage. Pati po yung sa pag-compose ng kanta, paghahanap ng singer ng song na yon, ikaw ang bahala. So, example, pwede kong ibigay na example sa inyo as music producer, si Augie Alcacid. Sinong singer niya? Yung asawa niya, si Regine, di ba? So, music producer is more on sa ikaw din yung bahala sa paano yung magiging beat, yung background music, yung gaano kabilis, gaano ka-slow. Ikaw yon kasi ikaw yung magpo-produce ng music. Ganun po. And Azania Music Lesson. So if you remember yung sinabi ko na if you are, yung hobbies ninyo or talents ninyo, like you know the basic, yung sa pagpe-play or pagpe-play ng guitar from the basic to advanced, you can offer that service as a freelancer. Pwede mo po yan na pagkakitaan. Mga instruments men po yan or yung sa voice, yung sa pagkanta, yes, you can offer that one. Lalo na kung nakita mo na expert ka talaga doon. And of course, voice acting. You could be reading scripts for sales videos, video ads, product demonstrations, or other types of video. So dito po,
Like for example, sa advertisement, o kunyari nanonood kayo ng YouTube. Tapos biglang may nagpakita na advertisement. Tapos mapapansin nyo, yung sa camera, kumbaga sa video, naka-focus lang doon sa product na ina-advertise. Pero sa background may nagsasalita. Pero hindi siya kita sa video. Parang gano'n. Or yung pinaka-famous po is the dubbers. Yung mga tinatawag natin na pag-dub or yung mga voice actors. 'Di ba? Lalo na kapag nanonood ka ng mga cartoons, animes, gano'n. Or pati yung mga online games, 'di ba minsan yung mga mga characters po doon, may mga lines sila. Ayun. So, now if ever na naabutan nyo din po ito, yung sa GMA before or ABS-CBN, 'di ba yung ipapanood nila yung K-dramas. But idadub ng mga celebrities yan in Tagalog para mas maintindihan ng mga Filipino viewers. Kaysa naman po yung sa babasahin pa nila yung subtitle tapos iintindihin yung kwento, 'di ba? Hati yung attention. Why not na idub na lang in Tagalog para naintindihan natin same time pati yung kwento. Ganon din naman po yun. Okay? Ayun. So, yan po everyone yung sa ating naman pong all about yan, the voice acting. So, marami po dyan. Mayumi Tanaka, if you're fan of One Piece, kilala nyo yan. Siya yung sa voice actress ni Luffy, ganon. So, yun yung mga example natin. Or let's say, you can also be yung sa, alam niyo yung mga announcers sa airport. Yung mga announcer sa airport, ganun po. So, now, aside from that, we also have here, so, photography. Sa photography na halos lahat po dito I know, ginagawa niyo to. Diba? Like, naging hobby na natin ang pag-take ng pictures. Like kapag before tayo kumain, pictures muna. Before tayo like pagpapasyal tayo sa isang place, picture muna. Now kung ikaw nakikita mo na kahit with using phone lang, you can maganda yung kuha mo sa camera, ganon. So you can do that din naman. So halos lahat nga tayo ginagawa na natin yan, kaya na natin gawin yan. So we can offer this one as a service, lalo na kapag nakikita mo sa sarili mo na kaya mo talaga. At aside from that, photo editing. So, eto din naman po, like, di ba, kapag nag-take tayo ng mga pictures, selfie doon, graphy doon, picture doon, video. Isama na natin videography. Video doon, ngayon, di ba, ginagawa natin yan to post it on social media or para sa memories. I-post natin sa social media or para sa memories po natin. Diba? Na yan din naman po is pag i-post natin sa social media, andyan yung papasok na naman yung isang skill natin, photo editing. 'Di ba? Ika-crop natin yung ika-crop, iba-blur yung iba-blur, lalagyan ng filter yung lalagyan ng filter. So, ganun. Pero kung ikaw mas advanced yung kaya mong gawin, you can remove the background, you can change the background, you can manipulate the photo, or like of course, isama na natin the video, you can do this. You can offer this as a freelancer. Okay. Now, aside from that, dito din namin po everyone podcast editing or production. Sa podcast. So, ano po ba tong podcast nito? So, for those na ngayon lang to na-encounter, eto po yung podcast po like a talk show po siya. It's like a talk show but more on audio. Pero ngayon meron na din kasing nagsisilabasan na video. But eto po is like a talk show po siya. May topic silang pag-uusapan. Yung mga nag-uusap, pwede nilang i-share yung opinions po nila, ganon. So lalo yung mga tumatampay sa Spotify, ayan, marami po doon. Marami kayong podcast na maririnig doon. So ngayon, as a podcast editor or producer, you're going to like i-record kasi yung podcast na yun. Ika-cut mo yung kung ano yung ika-cut mo, i-edit mo, tatanggalin mo yung tatanggalin, or ipagsasama mo yung mga episodes. Ganun din naman po yun. Okay? And of course, voice editing or production. So dito din naman, ang focus mo naman dito, lalo na aside from dito sa video editing,
Dito din naman more on the background noise, more on the sound, ganun naman yung focus mo. So let's say, pwede mong i-edit yung video like babawasan mo or tatanggalin mo yung background noise or kapag mas malaki, mas malakas yung yung background music kaysa sa boses ng nagsasalita, babaliktarin mo. Okay, ganon din naman po yun. So now, or dito din naman you can change the voice. Like pwede mo siyang i-manipulate the voice. Like dito naman, you're going to change the voice, ganon. Depende po yan sa gusto ng kliyente mo din naman. Kung paano yung magiging paraan. And of course, andyan din po ang resume assistance. Ito po, lalo na kapag sa mga trabaho nyo before or sa trabaho nyo ngayon at present, kayo po yung sa taga-check ng resume ng mga applicants na nag-apply sa companies ninyo or kayo ng mga interviewers. Siyempre kayo, pag tinanggap nyo yung mga resume, chine-check nyo. Then mapapansin nyo, may mga wrong grammar, may mga typo error, 'di ba? Tapos minsan nandun na, lalagyan natin ng mga red mark, 'di ba? So, now, since matagal mo nang ginagawa yun at alam mo kung ano talaga, then you can offer the service. Yes, kasi marami din pong naghahanap ng resume assistance, lalo na yung sa wala pa talaga silang alam all about the job application, paano ba tong resume na 'to, wala pa silang idea paano simulan, maghahanap sila ng someone that can help them create impressive resumes, gano'n. At eto, if ikaw mahilig kang mag-travel, why not offer this service, travel planning? So as a travel planner, dapat syempre, alam mo lahat yung mga, alam mo yung mga iano ng client. Let's see, eto may mga clients kang nakita, naghahanap sila ng travel planner, like puntang Boracay. Since first time nila sa Philippines plus sa Boracay, they need someone to assist them. So, syempre, make sure na i-assist mo sila, make sure na napuntahan mo na ang Boracay, na-explore mo na ang Boracay. O, let's say ikaw, like every month nagbabakasyon ka sa Boracay. O, syempre, matagal ka nang papunta-punta ng Boracay, alam mo na kung ano, like mga na-try mo na yung mga hotel, saan yung mga pinaka-best na pwedeng mag-book, mga restaurants na pwedeng pagkainan. Diba? So, ngayon, kakausapin mo, sila na yung bahala naman, like, gagaling sa kanila, then papuntang Philippines. Ngayon naman, siguro pwede mo silang i-assist na kung sinong pwedeng sumundo sa kanila sa airport here in the Philippines, na ihahatid sila sa kayan papuntang Boracay naman. Diba? So magta-travel sila using airplane na naman. Ngayon, pagpunta nila ng Boracay, syempre, magano ka na naman ng pwedeng mag-assist sa kanila, sumundo sa kanila papuntang Boracay. Ngayon, pati yung sa hotel, kung saan sila magstay, ikaw yung suggest. Syempre, kukunin mo yung mga pictures, magsasend ka ng pictures sa kanila, explain mo, like based on your experience, anong pinaka the best na hotel. Tapos pag napili na nila, you're going to contact the hotel, i-book mo, pero sila yung magbabayad. Para pagkapunta na nila doon, okay na lahat. Para at least na-enjoy nila yung pag-travel nila na kahit first time nila, na-enjoy nila. Kasi minsan sa atin kapag first time natin, andyan yung stress, ang hassle. Like magtatanong-tanong ka pa, saan po yung ganito, saan po yung ganyan. 'Di ba? So at least sila may tagaplano para na-enjoy nila yung sa travel nila, makakapag-relax talaga sila, makakapagbakasyon talaga sila. Ganon. Okay? At andyan yung kasama ng travel planning tour guide. It's either po na kapag ikaw yung kinuha nila na travel planner nila, pwedeng ikaw din yung kunin nila as tour guide. Kasi since ikaw ang nakakaalam sa place na yon, pwede mo silang i-assist, like saan pwedeng kumain, yung best restaurant, saan pwedeng mamasyal, saan yung mga best tourist spots, saan sila pwedeng mamasyal aside from like malapit sa Boracay, ganun po. So, pwede po yun. So, yan po yung mga services na pwede nating i-offer as a freelancer. Pero hindi ko po sinasabi na yan lang.
Yan, some of the services na pwede nating i-offer as a freelancer. Ganon din naman po yan. Pero sabi ko nga po, hindi lang yan kasi marami pa po yan. Okay, so sabi ko nga, balikan nyo yung hidden talents, yung mga hobbies nyo before, like cooking man po yan, painting man po yan, or anything. At alam niyo po ba na itong mga some of the services na na-mention ko po plus yung nakikita nyo ngayon dito sa screen, yan po actually kayang-kayang i-cover po yan ng virtual assistant. Lahat yan. Siyempre, kasi nga kayang i-offer virtually online. Ganon din naman po yan. So, yan po everyone. Virtual assistant, mas pag-uusapan naman po natin yan by tomorrow. So, again, that's it everyone for our day 1. Nag-focus tayo sa freelancing, the benefits, the differences and the services. So dito kaya kayo ngayon po as of the moment habang hindi pa po natin to na pag-uusapan, like siguro isipin niyo po mo like assess yourselves like ano kaya yung kaya kong i-offer na service? Ano yung meron ako na kaya kong i-offer sa mga kliyente ko? Siguro ganun po muna as of the moment na hindi nyo pa po nalalaman ano tong tatlong to. Okay? So isipin nyo lang, like balikan nyo lang mga hidden talents nyo before, hidden na mga hobbies nyo, 'di ba? So like isipin nyo lang muna. Okay? Then sooner or later, i-connect natin yan sa day 4, day 5, and day 3, day 4, and day 5. Ayun. So that's it everyone for our day 1. So again, wala pa rin mawawala tomorrow ha. So reminding again, yung mga wala pang Skype account, please make sure to create your own Skype account na po ha. Madali lang po gumawa ng Skype account. You can use your phone numbers or your email accounts to sign up for Skype account para hindi na kayo mahirapan tomorrow ha. Para iwasan na natin ang multiple accounts and guest user accounts. Okay? Ayan. So again, that's it everyone. And we'll see you again tomorrow. Same time, same link. Wala pong mawawala sa inyong lahat ha. Okay, so again everyone, have a great morning. Happy lunch po sa mga magla-lunch na. We'll see you same time, same link tomorrow. Bye everyone. God bless us all. 고마워. 감사합니다. 안녕. Okay, may mga Korean here ha. Okay, bye everyone.